Naniniwala ka ba na nagpapakita ang mga namatay sa mga naiwan nila sa buhay? Ako, oo. Pero ang nangyari sa akin ay mas kakaiba. Hayaan mong ikwento ko sa'yo. Sariwa pa rin sa akin ang lahat. Hanggang ngayon, kaya ko pa itong ikwento. Nang walang labis, walang kulang. Taong 1979. Grade 4 ako noon. Nakikitira ako sa tiyahin ko. Inampon niya ako, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. Pero ang asawa niya, hindi sang-ayon. Para sa kanya, dagdag palamunin lang ako. Masakit marinig, hindi man diretso sa akin sinasabi. Pero naririnig ko, lahat. Magkapatid ang tiyahin at ang nanay ko. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang trato ng tiyuhin ko. Kapag nag-aaway sila, ako ang nagiging salitang pangtama ng galit. Kahit bata pa ako noon, naiintindihan ko na. Pero tahimik lang ako. Siguro kasi may sakit ang tiyuhin ko. Hindi siya makalakad. Hindi ko alam kung anong sakit niya. Ni hindi ko tinanong. Galit, oo, may sama ako ng loob sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw. Namatay ang tiyuhin ko. At doon nagsimula ang kababalaghan. Ilang araw matapos ang libing. Parang biglang bumigat ang loob ng bahay. May kakaiba, may hindi maipaliwanag. Naririnig ko ang ubo mula sa dati niyang kwarto. Ubo na kabisado ko, kasi araw-araw ko yung naririnig noong buhay pa siya. Minsan, tunog ng hingal. Parang hinihika, na parang anden pa rin siya. Hindi pa ako matatakutin noon. Kaya binaliwala ko lang, hanggang sa dumating ang isang madaling araw, na nagbago ng paniniwala ko habang buhay. Nagising ako, naiihi ako noon. Patay ang ilaw. Ang tanging liwanag lang ay mula sa gasera. Nasa mesa ito, sa tapat ng kwarto. Bukas ang kurtina, walang pinto kasi ang kwarto namin. Nang makita ko si Tio sa lamesa, sobrang kaba ang naramdaman ko. Takot, parang nanigas ang buong katawan ko. Bigla akong nagtaloob ng kumot. Pero hindi ko natiis. Sinubukan ko pa ring sumilip. Nandun pa rin siya, malinaw na malinaw. Hindi siya gumagalaw. Nakapatong sa lamesa, nakatingin sa amin. Parang habang tumatagal. Lalong lumilinaw ang anyo niya. Nanlilisik ang mga mata. Parang galit, galit na galit, siguro dahil may bago na namang nakatira sa bahay niya. Ang kapatid ko, bagong salta, at ayaw niya nang may nakikihati sa espasyo. Maya-maya, nawala siya sa lamesa, pero hindi pa tapos ang bangungot. Dahil nang lingunin ko ang yuluhan namin, nandun na siya. Nakatingin, mas malapit, mas nakakatakot, parang gusto kong sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Naninigas ang buong katawan ko. Hanggang sa, umubo ang tiyahin ko. At sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng takot. Parang bumalik ang katawan ko sa normal. At ang tiyuhin ko, wala na rin. Tahimik ulit ang paligid. Ilang minuto ang lumipas. Tumilaok ang manok ng kapitbahay. May narinig na akong nagpaandar ng motor. Dahan-dahan akong bumangon. Umihi. At tinanong ko ang sarili ko. Panaginip ba yun? Pero mula noon, hindi na ako naging katulad ng dati. Madalas na akong makakita ng mga imahe. Sa kusina, sa kwarto, sa lamesa, parang may mata ang bawat sulok ng bahay. Parang hindi pa rin siya umaalis. Umabot pa sa punto na ayoko magpaiwan sa bahay mag-isa. Pero wala akong magagawa, doon ako nakatira. Lumipas ang ilang taon ay nakagraduate ako ng high school. At umuwi sa magulang ko at sa aming tunay na bahay. Mula noon naging tahimik ang mga bawat gabi ko. Unti-unti ko na ring nakakalimutan ang mga pangyayari, dahil nalibang na rin sa saya at ingay ng bahay. Pero sa tuwing ako'y mag-isa, bumabalik at sariwa pa rin sa aking alaala, parang kahapon lang nangyari, ang kababalaghan sa bahay ni Tia.